ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkayos ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay ngayong ikapitong linggo sa ordinaryong panahon, tayo po'y hinahamon ng Nazareno na hindi lamang ipagdasal ang kaaway, kung hindi patawarin at ibigin ang kalaban. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapuluan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa binggit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay mapagrusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipaksakdal ka nino man upang makuha ang inyong baro, ibigay mo na sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nang hihingi sa iyo at huwag mo nang pahindian ang naghihiram sa iyo. Narinig na inyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway. At idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin nyo ng mga hentil. Kaya,
dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nazareno'y ating sundin, kaaway ay ibigin. Nazareno'y ating sundin, kaaway ay ibigin. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ba't mukhang matamlay kayo? Sinabi ko lang na ibigin ang kaaway. Nakasimangot na kayo. Totoo po na napakahirap itong atas ng Nazareno. Mas madaling magpaliwanag o magsalita, pero kung ipapa sa totoo at isa sa buhay, kaya nga, magpakatotoo tayo. Isipin natin ang ating kaaway. Alam naman natin yan. Wag na natin, alam naman natin, wag, sarili natin, wag yung katabi natin. Hindi naman sinabi ni Jesus, dapat wala kang kaaway. Hindi naman niya sinabi yun eh. Ang sinabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. At sinabi, siguro mahirap ibigin. Yung mga dapat nating ibigin nga, mahirap ibigin. Lalo na kung kaaway. Magsimula tayong ipagdasal. So, ialay natin ang ating banal na misa para sa ating mga kaaway na nakasakit, nakasugat sa atin. Sana po yung salita ng Diyos ay tulungan tayo kahit papano ay masabuhay nating mahirap na utos na ito. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Levitico, lumang tipan ito. Ito'y panahon ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sinabi dito, huwag kang magtanim ng galit sa kaaway. Alam ko po na karamihan o lahat tayo ay nasa lungsod, sa syudad. Hindi naman natin alam talaga yung buhay sa probinsya. Yung mga halimbawang agrikultural, yung pagtatanim ng palay, pagtatanim ng mga prutas, ay wala po tayo ganong karanasan dyan. Pero, ang pagtatanim ng galit, sama ng loob, yan, eksperto tayo. Ano ibig ko sabihin? Sana akong ibinaon na lang yung butil. Hindi, tapos na. Hindi. Dinidiligan natin. Binubungkal natin. Naglalagay tayo ng pataba, ng fertilizer. Kaya nga, yung pagkapuot, edi yung tinanim mo, bumubunga. Yung pagkapuot mo, talaga, naghihintay ka na lang ng pagkakataon. Sabi po ng unang pagbasa, huwag po tayong magtanim, huwag po tayong magtanim. Palampasin, ipasa Diyos. Ika nga yung kasabihan, ang magkamali ay makatao. Sa Ingles, to err is human. Ang magpatawad ay maka-Diyos, to forgive, divine. Ito po ang bilin sa atin ng poong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kung sinampal ka sa isang pisngi, sa kanang pisngi, ialok mo pa yung kaliwang pisngi. Kung kinuha sa iyo yung baro mo, ibigay mo pa ang balabal mo. Kung
ang umuusig sa iyo, pinahirapan ka ng 1 kilometro. Gawin mo pang 2 kilometro. Sino ang makakasabuhay nito ng buong kagalakan? Mahirap po, mga kapatid. Kaya nga sa ating pangalawang pagbasa, unang sulat Isang Pablo sa mga taga Korinto, kukontrahin natin yung ating pagkatao, kinokontra. Paano ba ito? Magtiwala tayo sa poong Senyor. Ang karunungan ng tao, ito'y kamangmangan sa mata ng Diyos. Isipin mo na lamang, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung maghihiganti tayo, di ubusan na lang tayo ng lahi. Sige, magpatayan na lang tayo. Wala nang matitirang mata. Wala nang matitirang ngipin. Mauubusan po. At kung puro puot ang ating puso, paghihiganti, yan ang ating pinaplano, anong klaseng buhay yan? Hindi malayang buhay yan, mga kapatid. Kaya, magdasal tayo. Tulungan tayo ng Nazareno upang patawarin ang mga nagkasala sa atin. Tayo din naman ay nagkasakit sa iba, hindi po ba? Tayo rin, kahit na hindi natin intensyon, nasaktan natin ang iba. Nasaktan tayo, nakasakit tayo. Tayo'y magpatawaran sapagkat tayo'y isang komunidad at isang pamilya kay Jesus. Tama na. Pagdasal na lang natin ang para sapagkat yung kaaway natin, nilikha ng Diyos Ama, niligtas ng poong Nazareno, at templo ng Espiritu Santo, at ito'y kailangan natin isip at isapuso sa mahirap na bilin atas ng Senyor para sa atin. Sige po. Magtutula na ako. Tula na po ako. Sige po. Ibigin. Kaya yung mga tunog ay katulad ng ibigin. Diyos ay mawain. Diyos ay mahabagin. Nooy palampasin. Salay patawarin. Krus nati tiisin. Hirap balikatin. Ang sugat hilumin. Tao'y unawain. Katawan niya'y kanin, dugo niya'y inumin, rosaryo'y dasalin, ang tipan tuparin. Maliko'y aminin, kanyang utos sundin, kalaban mahalin, kaaway ibigin. Palakpak. Ibigin, baybayan natin ng ibigin. B, I, G, I, N, I. Inggit ay alisin. B, bukas ka sa pagpapatawad. Bukas ka sa pagpapatawad. I, isang mahabaging puso para sa Diyos. Isang mahabaging puso para sa Diyos. G, galit ay tanggalin. I, isa-isip ang kaligtasan ng lahat. Kaligtasan ng lahat. At huling letra, N, Nazareno'y nagdasal para sa kaaway. Amen. Nasa tayo
Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama nating sa langit ang mga taong masama, mga kaaway, at mga umuusig sa atin. Ang ating pong tugon, Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong iba't iba ang pananampalataya ay mag-usap-usap at magkasundo para sa kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nagkasala ng malaki sa bayan ay wag labis na pahirapan ng pamahalaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bilanggong may sakit ay kaawaan at tulungan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga matatanda, pariman o laiko, ay ating alalahanin, pakinggan at lingapin hanggang sila'y pumanaw. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mapagmahal, kaawaan mo kaming mga magkakapatid. Tulungan mo kaming maging ganap sa pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Ang siyang puklod natin, di mapapawi, kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay
pagsuyo at inikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukap sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang pumukap sa mababawi kailan pa man sa pusod niya. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkalo mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement. Sa darating na unang araw ng Marso, ang Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa kinagabihan ng Martes, bago ang Ash Wednesday, idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang Palm Sunday. Ang abong mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Inaanyayahan po kayong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating parokya, lalo na sa paglahok sa gawaing ito. Sa pagdiriwang na ito sa gabi ng Pebrero 28, pagkatapos ng huling misa sa ika-6 ng gabi. Ito ay makakatulong na tayo ay maihanda sa pagbubukas ng panahon ng Kwaresma. Inaaniyahan po kayong dumalo at dalhin ang inyong mga lumang palaspas. Maraming salamat po. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kalang iibig na magbirig lingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos.